Hi guys, sa video na to, mag-share po tayo ng mga lessons learned sa pagko-content or sa content creation journey ko, especially kung ikaw, no, sa tingin mo naiinip ka, wala pang resulta yung ginagawa mo, may bibigay akong tips sa inyo. Kaya naman panoorin nyo ng buo ang video na ito para na sa gayon marami kayong matutunan. So unang-una po bago tayo mag-start, no, ako nga pala si Estudyante Trader, isa po tayong junior financial analyst, but also nagko-content tayo about trading, investing, personal finance, corporate finance, economics, yan, patungkol po sa finance para nang sige yun, syempre aware tayo at knowledgeable tayo pagpapasok po tayo sa mga ventures na yun. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button at follow mo na ako across my social media accounts para nang sige yun, syempre marami kang matutunan no, ng mga bagong bagay. It's all about finances as well. Alright? So kaya naman, simulan na po natin. Unang-una guys, hindi pa ako ganun kalaking content creator. Pero pag mamalaki ko na unti-unti, dumadating na yung mga opportunity sa atin na hindi ko talaga inakala dati na kikita pala ako sa endorsements, sa partnerships, sa mga collaborations at sa YouTube po mismo, no, sa aking mga social media accounts. Pero unang-una dyan guys, ang gusto natin paliwanag bago dadating lahat yun sa atin, syempre hindi pa tayo ganun kalaking content creator, lalo na kung nagsisimula ka pa nga lang, wala kang pang result, wala ka pang branding, so as in parang wala pa lahat, no? Pero syempre wala naman nagsisimula ng magaling na agad, okay? So ang kailangan mong gawin siguro is that syempre improve your content. Yun yung mga maipapayo natin. Kahit ang camera mo, kahit wala kang mini studio na parang ganito, okay lang yan. No? Ang tawag lamang natin dyan, mga equipments as well. Pero ang pinaka-pinopokusan pa rin ng tao, syempre, yung pinag-uusapan, yung content po mismo, 'di ba? Yung the way you deliver your message, no, your content to your viewers. Yun naman ang importante doon. So, kahit wala kang gantong, 'di ba, mga mic or gantong camera, so dadating na lang 'yan, no? Pag-iipunan mo. Pero as well, sa simula muna, syempre, doon muna tayo sa kung anong meron tayo, no? Bakit yung iba po, 'di ba? Parang hindi naman ganun kaganda ang camera, straightforward na natin. Pangit yung camera, 'di ba? Pangit din yung the way ng pagsasalita nila. Pero bakit ganun? Ang daming views, ang daming engagements, ang daming comments sa kanila. Bakit? Yun yung pinag-uusapan. No, yun yung content nila mismo itself, no? Kaya pagandahin nyo yung content ninyo, and then kung may pagkakataon, upgrade, 'di ba? So wala namang problema doon kung meron, 'di ba? Pero ang sinasabi ko muna, kung anong meron ka, i-utilize mo yon at i-improve mo yung content mo na ginagawa, no? Number 2 tip is that kailangan po, syempre, ito napakalaking bagay pala nito, na dati nagsisimula ko hindi ko siya ginagawa, nito ko na lang siya ginagawa, is yung network talaga. Attend ka ng mga workshops, attend ka ng mga seminars, webinars about sa pagko-content, o kaya naman umattend ka ng mga training, o kahit ano lang, simple events lang. No, may bayad man o wala, attend ng events parang sa gayon. Yun nga, gusto mo ma-discover ka, 'di ba? Gusto mong may panood sa iyo. Gusto mong may ma-meet ng mga bagong tao, mga circles na kung saan tutulong sa iyo na mapaangat ka, makilala ka, and as well ma-discover ka. Okay? So kaya kailangan mo makipagkaibigan, kailangan makipag-network kasi parang business lang din 'yan . Your brand is your business. So kaya kailangan syempre maayos yung brand mo, ikaw mismo, 'di ba? Ayun, binebenta mo 'yung sarili mo . So kaya kailangan ikaw mismo sa sarili mo maayos ka. Diba? Yun lang yung pinaka-record as well, di ba? Magbablog ka, tapos bagong gising. Syempre, medyo ayos ka naman ng konti, di pa tayo sikat di ba? So, kaya again, kailangan magpakilala ka din sa ibang tao, sa ibang networks, sa mga ibang grupo, institutions, para nagsigyan, syempre, sabihin mo, nagbablog ka, yan, gumagawa ka ng content, about saan, about sa pag-travel, or sa business, or sa crypto. Basta nang sa gayon, may branding ka, no, na pag sinabing estudyante na nagte-trade, no? Kumbaga isa na ako dun sa estudyante trader. So may branding ka na pwede mo ring maipakilala sa ibang tao at syempre may matututunan po sila, 'di ba? So number 3 tip is that yung content mo gawin mong both, no? Informational and educational. Okay? Educational, nakakapag-entertain siya ng tao, but also nakakapagbigay ka ng information, no? So kaya again, pag yun pinagsama mo yun, syempre may natututunan na yung tao sa'yo, hindi ka pa boring sa video. So syempre mas okay po yun, di ba? Na medyo
light lang yung video mo, hindi gaano seryoso, humingiti kang ganyan. So, mas ma-encourage yung mga tao na syempre mas manood sa'yo dahil hindi ka boring, no? Hindi rin sobrang informational, hindi rin naman sobrang, wala nang mapulot na aral sa'yo, no? Huwag mo nang gayahin yung mga ibang vlogger na prank na lang, yun na lang yung content nila. Well, sa akin lang naman yun. Ang gusto ko kasi, pag nagbablog ako, nagsasayang ako ng oras dito, somehow nagbuhos ako ng effort ng oras ko, may matutunan naman yung manonood, no? Kaya sa akin, konti man ng views, maraming views, nakagawa ako ng video, may natutong tao, fulfilled na po ako doon, no? Okay na ako doon, no? Kumita man ako o hindi, yun ang totoong passion, no? Hindi yung pera agad ang iniisip mo, yung kita agad, kasi it will follow na lang, no? Susunod na lang po yun, no? So, ano pa ba, no? Syempre, pag medyo umaangat na yung followers mo, yung mga following base mo, yung mga views mo, yun, doon na nga papasok itong mga hindi ko inaasahan dati na merong mga brand engagements, mga endorsements, mga partnerships, ganyan, na kung saan actually maliit pa lang ako all over my social media. Let's say, actually mga nasa, sabihin natin 40,000 plus no? Magpi 50,000 na yung ating sa halo-halo na po, no? Pag pinagsama-sama na YouTube, TikTok, Facebook, more on pataas na po ng 50,000 mark, no? Pataas na ng 50,000 na subscribers tayo, followers, lahat-lahat na. So pero sabihin na nating medyo malaki, pero kung kumpara natin sa mga big talaga na influencer, syempre maliit lang yun, yung mga following base natin dito. Pero ang sinasabi ko, unang-una, syempre just use that for example, but don't compare yourself to me or to other creators, no? Na kung saan titignan mo talaga dyan, syempre yung growth mo, no, sa sarili mo. Parang akala mo yung 800 subscribers, no, mababa yun, pero dati pag binalik mo yung sarili mo dati, di ba? 100 subscribers ka pa lang. So, times 8 na yun. 800% na yun, di ba? So, marami tayong kailangan pansinin, ipagpasalamat, no? Kailangan nating maging grateful, no? Sa kung anong meron nga tayo. So, kaya, ang sinasabi ko dito yung growth mo, kahit sa tingin mong hindi ka ganun, kalakas sa isang platform, so, baka try ka sa ibang platform, baka doon ka malakas, no? Ang importante, may pagtaas pa rin o may growth pa rin, no? And then, yun na nga, pag medyo nakilala ka na, tumaas na yung following base mo, mas naging valuable na yung brand mo, unti-unti makikilala ka na, kukunin ka na, no? At magme-message sa'yo yung mga brands, no, na about sa content mo din as well. So, kaya yun guys, no, follow for more contents like this. Sana marami kayong natutunan. Share nyo yung video na to. It's 8 minutes already. Gagawa na lang tayo ng other videos, no, patungkol dito sa ating content creation. So, yun lamang po, The Estudyante Trader here.